May-ari ng karinderya ilang beses nakiusap sa akin para sa recipe ng ulam na to. Nagulat kasi siyang masarap palang pagsamahin ang liempo at kape. Oh, nagulat ka rin ba? Kape ka kasi ng kape. At anong meron sa kape na mas ikagugulat nyo na malaki pala ang tulong sa niluluto ninyong karne? Na mapapasabi ka ng, wow, yun pala yung tulong ng kape sa karne? Magluluto na nga ako ng may kape next time? Kumusta guys? Ako po si Architect CK, isang lisensyadong arkitekto, isa ring home cook at recipe developer. At ako po ang inyong kusinerong arkitekto at tara na sa masayang pagluluto. Sigurado ko nagkaroon kayo ng mga tanong sa isip nyo after marinig ang pork liempo na may coffee? Huh? Pwede ba yun? Wow, acting na acting. Ito yung mga hindi nyo dapat palampasin na importante nyong malaman sa ating recipe video for today. Una, gaya ng sinabi ko kanina, anong nakatagong sikreto pero sobrang importanteng meron sa kape na malaki ang may tutulong sa pagluluto mo ng mga karne tulad nitong liempo at sa mismong ulam na to. Ayan, kailangan mong malaman kung anong silbi ng kape rito. Next, curious ka ba kung ano kayang lasa nito? Mas nalalasahan ba or nangingibabaw ba ang lasa ng kape sa ulam na ito or hindi? Saka magiging mapait ba dahil may kape siya or hindi? Sunod sa mga sinisikmura or ina-acid reflux ay kung hindi ba nakaka-acid ang ulam na to dahil sa coffee. Also, huwag nyo rin pala itong kainin sa gabi ha. Sa almusal or tanghalian nyo lang ito pwedeng lutuin at kainin. Kwento ko yan later kung bakit. Sunod, para sa recipe na to, may tamang ratio rin po tayo ng kape to liempo. Meaning tamang dami or sukat ng coffee to ilang kilo ng liempo or karne. Sasabihin ko rin yan later. At as I checked ha, wala pang ganitong ulam dito sa YouTube, as in yung parehong-pareho ng ingredients and way ng pagluluto ha. Kaya first time nyo pa lang yan mapapanood dito. At ito yung patunay nung chat convo namin ng kaibigan ko na yung tita niyang may-ari ng karinderya ay hinihingi yung recipe ng ulam na to. Pero sabi ko, panoorin na lang niya rito sa channel kapag na-upload ko na dahil gusto kong kayo muna ang maunang makapanood. Okay, bago tayo magluto, disclaimer lang po ha, sa lahat po ng mga palagi kong binabanggit na sustansya or health benefits na mga ginagamit kong ingredients, sa mga niluluto ko ay ito po ay general information lamang na mababasa nyo rin sa mga libro, tinuturo sa school, or mababasa sa internet at ito po ay hindi isang medical advice. Lagi po tayong kumain ng healthy, balanced diet. At kung kayo naman po ay may nararamdamang hindi maganda sa inyong katawan or kung kayo po ay pregnant, breastfeeding or may health condition ay palagi pong kumonsulta sa doktor at huwag pong mag-self-medicate. Okay? Ayan, sama-sama nating tuklasin bakit nga ba hinihingi sa akin yung recipe after nilang matikman. Una, maghiwa muna tayo ng sibuyas into small dice. Kahit anong hiwa ay pwede naman. Mas gusto ko lang na small diced ang ating sibuyas. At ilagay na natin yan dito sa mainit na kasirolang may mainit na mantika. Ayan, igisa lang natin yan. Ako kapag kasama ang bawang sa igigisa ay sinisigurado kong minced siya or in Tagalog ay tinadtad ng pino. Mas marami kasi yung lumalabas na garlicky flavor mula sa bawang kapag pinino kaysa sa hiniwa lang or pinisak mo lang. Ayan, at kapag almost half cook na yung ating mga sibuyas ay isunod na natin itong ating minced garlic dyan. Ayan, at igisa lang natin yan ng mabuti. Sunod ay i-grate or gadgarin muna natin guys yung luya kasi may mga taong ayaw nakakagat or nakakanguya ng malalaking hiwa ng luya. Sa ganitong paraan ay more of hindi mo siya mararamdaman na nandito siya sa ulam na to. At hindi mo rin siya sobrang malalasahan. Kumbaga, hindi mo nakikita pero nandyan lang siya. Parang ako. Nandito lang naman ako para sa'yo pero hindi mo ako nakikita. Huy, bakit in real life yan, Arky? Ayan, isinama na rin natin yan sa ginigisa natin. Kung ang isda ay may fishy taste or lansa, kaya nilalagyan ng luya, ang pork din ay merong porky or boar taint or commonly known as lansa ng karne ng baboy. Mas nalalasahan yan lalo na kung yung karne ay galing sa karne ng lalaking baboy na hindi naka-straight or kinapon. Lalo na kung hindi kayo bumibili sa legit na bilihan ng karne. At dyan papasok yung gamit ng luya. Sa hindi po nakakaalam, ang luya or ginger po ay merong gingerol, shogal, at zingerone na mga bioactive compounds na merong strong aromatic and pungent properties na nakakatulong para ma-neutralize or mabawasan yung lansa sa mga niluluto natin. Kaya naman na-enhance talaga nito yung flavor at tumutulong din naman ito para bumango yung mga pagkaing niluluto natin tulad nitong pork liempo.
At ito pa, ang gingerol, shogol at zingerone ay merong antioxidant and anti-inflammatory properties, kaya naman maganda talaga siya for health. Isunod naman natin yung ating paminta. At para may kaunting sipa ay lagyan natin ng kaunting anghang. Ayan, naglagay tayo ng dried chili flakes. Ganyan lang kakonti dahil masyadong maanghang itong brand na nabili ko. Pero nasa sa inyo kung gaano karami. Pwede ring fresh na siling labuyo or siling pulang ilagay nyo kung wala kayong dried chili flakes. Sa magtatanong naman na, Arky, pwede po bang wala niyang sili? Ay, opo, oo naman. Bahala po kayo. Para namang tinanong niyo ako ng, Arky, pwede ba akong huminga? Yung anghang, choice niyo po yun, okay? Same po ng paghinga. Ayan, igisa lang natin yan mabuti hanggang sa mag-caramelize yung ating onions. Sunod, isa-isa na nating ilagay yung ating mga pork liempo. Yung hiwa niyan, depende po sa inyo kung gaano kalalaki. Sa magtatanong naman kung pwede bang hindi baboy, yes, pwede po. Pwedeng baka, manok, isda like cream dory fillet or any fish fillet. Pwede rin ang tokwa. Kahit ano pwede. Kung trip mo rin, pwede rin po ang lamok. Yan ang magagawa ko, hindi ko nasasarapan. Pero for me, this works best sa pork and beef. Sa chicken, okay, goods naman. Sa fish and tokwa, sakto lang. Pero pork or beef pa rin ang panalong kapartner na lasa ng coffee. Isama lang natin sa paggisa yung ating pork liempo hanggang sa magpalit siya ng color from hilaw na pinkish to maputlang karne niya. Kumbaga parang piniprito or ginigisa rin natin siya in a way. May special step pala tayong gagawin dito sa ating mga liempo later ha, kaya tumutok lang po kayo kasi baka mamiss nyo yan. Hindi nyo dapat palampasin. Ayan, after nyan, ito na yung ating coffee mixture na may kasama mga pampalasa. Ituturo ko maya-maya kung paano gawin yung coffee mixture dahil kailangan na nating ibuhos yan dito sa ating mga karne. Actually, marami hindi nakakaalam na pwedeng idagdag na sangkap or ingredient ang coffee sa ulam na may karne. Pero matagal nang ginagamit ang kape, lalo na sa ibang bansa, sa mga lutuing may karne. At itong mga nakaraang maraming taon ay ginagamit na siya sa mga bansa tulad ng Singapore, UK, US, Italy at marami pang iba. Comment down below kung nakapagluto ka na rin ng ulam na may sangkap na kape. Yung ulam po ha at hindi yung dessert or inumin. Uy, at eto na nga. Parang chismis lang. Pero ano nga ba ang silbi ng coffee sa recipe natin ngayon? Bukod sa nagdadagdag ng flavor yung coffee sa ating mga liempo, alam niyo bang ang coffee ay merong tannins? O ano ang tannins? Ito po yung matalap na katama ng ulam. Mainit na tannin. Ay, kanin pala yon. Pero seriously, alam nyo bang ang tannins na ito na nasa coffee ay nagsisilbing meat tenderizer or tagapagpalambot ng karne? Asahan mong palalambutin talaga nito ng mabilis ang inyong mga karne. Naku, abangan nyo later kung ilang minuto lang inabot bago tuluyang lumambot yung ating mga karne. Magugulat kayo. Ang tannins ay naturally occurring compound na matatagpuan sa maraming pagkain at inumin na galing sa halaman or tinatawag na plant-based foods. Ang ilang mga pagkain at inumin na natural na may tannins ay mga prutas tulad ng saging, grapes, syempre pasas na galing din sa grapes, wine na galing sa mga prutas tulad ng red wine, meron din sa chocolate, sa tea like black tea or green tea, syempre itong kape at marami pang iba. Paano pinapalambot ng tannins from coffee ang mga karne? Nagbabind kasi sa protein strands ng karne ang tannins na siyang tumutulong para hindi masyadong mag-compress o magsiksikan ang mga hibla ng karne dahil kapag siksik yung mga hibla ng karne ay ito yung nagpapakunat o nagpapatigas dito. Para sa health benefits, ang tannins ay kabilang sa group of substances na tinatawag na polyphenols na kilalang may antioxidant properties and potential health benefits. At bilang antioxidants ay nakakatulong ito para malabanan ng katawan natin yung mga nagkokos ng oxidative stress na posibleng mauwi sa mga karamdaman tulad ng heart diseases or even cancer. At meron din itong anti-inflammatory effect sa ating katawan kaya maganda talaga siya for health. Pero may masamang epekto rin sa katawan ng tannins kaya ingat din sa pagkonsumo ng maramihan ng mga pagkain at inumin na mataas sa tannins dahil isa rin itong anti-nutrient, meaning ay may kakayahan itong pigilang maabsorb ng ating katawan ang ilang nutrients, particularly ang iron. Baka matakot kayo sa tannins ha. Ang tannins ay may kakayahan lang siyang pumigil maabsorb ng katawan ang mga iron na kadalasang galing sa plant-based foods at hindi nito masyadong naapektuhan yung iron na galing sa animal-based foods tulad ng sa mga karne, atay, isda at iba pa. Ayan, para malinaw lang.
Based sa mga nabasa ko ay kung hindi raw maiiwasang magkonsumo pareho ng mga pagkain or inumin na may iron at tannins, ay mas magiging maganda ang absorption ng iron kung paghihiwalayin sila ng tannins tulad ng galing sa kape or tsaa ng 1 hanggang 2 oras na pagitan. Again, hindi po ito medical advice ha. Based lang po yan sa research article. Kumonsulta po sa doktor lalo na kung anemic ka. Ayan, additional information lang po yan para sa mga hindi nakakaalam. Alam nyo namang hindi lang basta-basta naglalagay ng mga kakaibang ingredients si kusinerong arkitekto sa mga niluluto niya ng walang dahilan. May silbi po yan kaya lalong sumasarap. Hindi tulad nung ex mo, wala nang ang silbi, hindi pa siya masarap. Magmahal. Masarap magmahal, kayo naman oh. At syempre, since karne ito ay kailangan palambutin muna natin kaya dagdagan pa natin yan ng maraming tubig. Dahil hindi naman sapat yung tubig sa coffee mixture natin sa pagpapalambot. Baka matuyot agad yan, parang ikaw. Joke lang. Kapag matuyot yan ay pwedeng masunog bago pa lumambot ang mga liempo. Then i-mix lang natin yan ng kaunti para maghalo-halo yung mga ginisa natin sa ating nilagay na liquid. Make sure ang apoy nyo ay nasa medium heat or katamtamang lakas lang ha. At syempre takpan muna natin yan para mas mabilis siyang kumulo at palambutin natin ang ating mga liempo at hintayin na rin natin mag-reduce yung sabaw. Silipin natin yan after 30 minutes. Guys, kung so far ay na-entertain kita at kung may natututuhan kayo sa video na to ay makakatulong po sa aking video if pipinutin po ninyo yung like button dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pwede mo na rin isabay pinutin yung subscribe button and notification bell para makita mo ko ulit at ang aking mga susunod na mga recipe kapag nag-open ka ulit ng YouTube. At habang hinihintay nating lumambot yung ating mga liempo ay paano nga ba gawin yung nilagay nating coffee and seasoning mixture kanina? Una, sa isang lalagyan may mainit na tubig ay maglagay tayo ng 2 sachet sticks ng coffee. Yung tig 1.9 grams per sachet ha. Yung regular black coffee ha at hindi yung 3-in-1 na may creamer at asukal na. By the way, hindi po ito sponsored ha. Pero nako, Nescafe. Kahit pang merienda lang oh. Sa mga magtatanong, Arky, marami kaming kape na nakagarapon na. Gaano karami ang katumbas niyang sachet na nilagay mo in teaspoon or kutsarita? Ang isang sachet po nito ay 1.9 grams, bale katumbas ng 3/4 na kutsarita or 3/4 teaspoon of instant coffee powder. At since 2 sachets ang ilalagay natin ay nasa 1.5 o 1.5 kutsarita in total. Ayan, haluin lang natin yan ng kaunti. Sunod, lagyan natin ang asukal. Ang gamit ko ay brown sugar pero kahit white sugar or washed sugar ay pwede rin. Sunod ang ating asin para pampaalat. At sunod kahit anong seasoning of your choice para dagdag umami or linamnam lang. Then haluin ulit natin ng mabuti hanggang matunaw yung ating nilagay na asukal at asin. Ang ratio po ng ating liempo to coffee ay sa niluto natin ngayon ay 1 kg of liempo to 1.5 teaspoons of coffee or 2 sachet sticks of coffee na tig 1.9 grams. And kung kalahating kilo ng pork liempo lang ang lulutuin ninyo ay 1 sachet or 3/4 teaspoon ng kape lang ang gamitin ninyo. Ayan, bali yan po yung ratio natin. By the way, may isa pa akong tinatawag na special secret ingredient na hindi ko na isama rito sa aking shoot para rito sa sauce mixture dahil late ko na siyang na-discover. Na-discover ko lang siya a few weeks after kong i-shoot tong video na to. Nung sinubukan kong idagdag yun nung nagluto ulit ako, ay nako, super nag-level up pa talaga yung lasa ng recipe na to kaya i-reveal ko na lang yan later dahil malambot na pa itong ating mga liempo. Silipin lang natin to na medyo kanina pa kumukulo. Ayan, malambot na yung ating mga karne. Pero hindi pa tayo tapos ha. May gagawin pa tayong special technique later na mas magpapasarap pa rito sa ating recipe. Naku, wag niyong palalampasin yan. Alam niyo bang yung kasing kapal na hiwa ng liempo na 1/2 inch to 3/4 inch na nabibili sa palengke or supermarket tulad itong niluluto natin ay kadalasang lumalambot sa pagpapakulo sa loob ng 45 minutes to 1 hour. Pero magugulat kayo dahil itong niluluto natin ay lumambot sa loob lamang ng 30 minutes at pinatagal pa natin ng kaunti up to 40 minutes para mas super lambot pa. O di ba i-compare mo yun sa 45 minutes to 1 hour, bali nakamenos tayo ng 15 to 20 minutes. O di ba nakatipid pa tayo ng gas at ng oras at yan ay dahil sa tannins na nasa coffee. O disclaimer lang guys ha, baka may magreklamo dyan na, Arky, hindi naman tayo pareho ng minutong lumambot ang karne. Maraming factors kasi yan. Una, pareho ba yung dami ng ginamit nating karne na 1 kilo lang? Baka magreklamo ka tapos 3 kilo pala yung niluto mo.
Siyempre mag-a-adjust din ng oras sa paglambot yon kasi mas marami. Or di kaya karne ng baka pala ang ginamit mo. Sunod, pareho ba tayo ng laki ng kaserola or ng pinaglutuan at yung lakas ng apoy habang nagluluto? Lahat po yan ay may kinalaman sa paglambot ng karne. At panghuli, pareho ba tayo ng type ng karne ng pork na ginamit? Pork liempo ang gamit ko, baka kasi ang gamitin mo ay kasim or pigi or iba pang parte ng pork na medyo mas matagal pang lumambot kaysa sa liempo. Ang mga parte ng pork na mas mabilis lumambot ay lomo or tinatawag na pork loin, sunod, tenderloin, at yung belly part which is yung liempo. Yung sunod na moderate or katamtaman sa tagal palambutin ay yung sa ribs or tadyang. Sobrang malasa or flavorful yung parte na yan kaya madalas gamitin sa sinigang, nilaga, or mga ulam na may sabaw. Sunod yung pigi which is yung bandang leg ng baboy. Yan din yung ginagawang buong Christmas ham. At ang mga pinakamatagal lumambot na mga parte ng baboy ay kasim, which is yung bandang balikat ng baboy. Yan yung pwedeng gawing nilaga, adobo, at iba pang lutuin. Isa pa ay yung pata. Matagal palambutin yan, pero mataas naman sa collagen. At yung maskara or yung mga laman sa ulo or mukha ng baboy, matagal din pong palambutin yan, pero isa rin po yung mataas sa collagen. Ayan, kaunting kaalaman lang po ulit yan galing kay Kusinerong Arkitekto. Halu-haluin lang natin to para maging pantay yung lasa sa lahat ng ating mga karne. Sa mga magtatanong na, ay, Arky, hindi mo tinanggal yung scum? Ay, bakit po? Hindi naman ako niloko ng baboy. Ay, scam pala yun. Sa hindi po nakakaalam, yung scum, bali yun po yung bula-bula na galing sa kahit anong karne kapag pinapakuluan. Well, ang sagot ko dyan ay, una, walang halos lumabas nung kumulo na itong ating sabaw. At isa pa, bihira ako magtanggal ng scum. Alam niyo bang ang scum ay tinatanggal lang para sa aesthetic purposes or para maganda lang tingnan? Yung mga bula na yan ay protein pa rin na galing sa karne. Ang tawag dun ay denatured protein, na pareho sa component ng puti ng itlog or egg whites. Ito isipin nyo lang ha, kapag nag-iihaw kayo ng pork like barbecue or naglelechon, may tinatanggal ba kayong bula? Wala, di ba? Kasi nandun yun sa loob ng karne. So, walang pinagkaiba. Para sa akin, common sense lang. Hindi siya masama sa health. And talagang for aesthetic purposes lang siya sa mga ulam na usually na may malinaw na sabaw like nilaga, bulalo, tinola, sinigang, etc. Ayun, dagdag kaalaman lang yan para sa mga hindi pa nakakaalam. May isa pa akong sikreto para maging sobrang malambot and juicy ang inyong pork liempo. Tulad niyang nasa photo na sasabihin ko later. At since nag-reduce na yung ating sabaw, naging more of sarsa na siya and at the same time, lumambot na ang ating mga liempo. Kaya ang next step natin ay ihihiwalay muna natin ang ating sarsa or sabaw sa ating mga liempo. Iiwan natin yung mga liempo natin sa ating kaserola at isasalang natin ulit yan sa malakas na apoy. Ito na nga yung special step na nabanggit ko kanina. Ang gagawin nating next ay tinatawag na pan searing. Ang pan-searing sa hindi po nakakalam ay isang cooking technique kung saan ine-expose natin yung ating ingredients sa high temperature or malakas na apoy para mag-create ng crispy browning sa karne, which is sa case nitong niluluto natin ay yung liempo natin. Balibalik na rin lang natin para hindi masunog yung liempo. Kumbaga, tutustahin natin ng very light lang yung each side ng ating karne. Ito ay halos hawig sa tostadong pagprito na parang hawig sa iniihaw. Pwede kayong gumamit ng mantika or butter, pero ngayon hindi na tayo gagamit dahil nag-render naman or naglabas naman ng sariling mantika yung ating liempo. Ayan, takpan lang natin para mas mabilis maluto at dahil nag-start na siyang magtalsik na mantika. Ay, kakatakot! Ang purpose pala ng method na to ay ine-enhance nito yung flavor nitong ulam na niluluto natin na para maglalasang inihaw or may pagka-smoky flavor. Kapag nakuha nyo na yung gusto nyong pagka-brown ay pwede nyo nang halu-haluin pa ng ilang pang minuto gamit ang sandok. Huwag nyo sobrang tutustahin ha kasi papait yan. Remember na may asukal at kape yan na pwede mag-cause ng pait kapag nasobrahan. Ayan, at para sa akin okay na yung ganitong pagka-brown. Tignan nyo naman, ang sarap-sarap. Ayan, since nag-brown na yung labas ng ating mga liempo at talaga namang ang bango-bango. Ang bango-bango, ang bango-bango. Ibabalik na natin yung ating tinanggal na sauce kanina. Make sure na haluin nyo mabuti para makuha ng sabaw yung lasang inihaw or smoky flavor sa mga liempo natin. By the way, nasa sa inyo pala kung gusto nyo mas marami ang sauce nitong recipe na to. Ang nakasanayan ko na kasing luto nito ay ganito, yung sakto lang yung dami ng sabaw na malasarsa or sauce lang siya. Parang sa adobo, dagdagan nyo na lang ng tubig and yung timpla if gusto nyo mas marami yung sarsa or medyo masabaw. Grabe guys, kung naaamoy nyo lang to, ang bango talaga, promise.
At sunod ay ilagay na natin yung ating onion chives or mga dahon ng sibuyas para mas maging masarap pa and at the same time ay pandagdag ganda sa kulay. Magtabi lang tayo ng kaunti para pang garnish or pang toppings later. Then halu-haluin lang natin to ng mabuti. I-explain ko maya-maya kung anong lasa nito habang tinitikman natin. Alam kong maraming curious na sa inyo. By the way, matagal ko nang na-shoot itong recipe video na to. Bale, before pa ako maging inactive dito sa YouTube. At ngayon ko lang siya na-edit at na-upload. Ayan ang proof, April 8, 2022 yung date ng folder kung kailan ko na-save sa hard drive yung video clips. Haha, wala lang, share ko lang. Okay, sa mga magtatanong kung nakaka-acid ba? If halos lahat to ay kakainin mo or hihigupin mo lahat ng sauce nito and kung trigger food mo talaga ang kape ay possible, yes. Pwedeng mag-acid reflux ka kung ikaw ay merong GERD dahil hindi naman nawawala yung caffeine sa kape na nagkukos ng acidity kahit lutuin mo pa yan. Saka mag-share ka kasi, kaya ka kinakarmay. May kakayahan din kasi ang caffeine sa coffee na i-relax yung LES or lower esophageal sphincter natin. Ang nangyayari, since relax siya ay pwedeng slightly naka-open siya instead na sarado kaya nakakabalik pataas yung acid natin na galing sa stomach. Dapat nakasara lang yan kung hindi ka naman currently lumulunok ng pagkain or inumin. Comment down below kung may acid reflux ka pero mahilig ka pa rin magkape. Tapos magre-reklamo na ina-acid. Tigas ng ulo eh. Kung ina-acid ka sa regular black coffee at gusto mo talagang masubukan kung gaano kasarap itong ating coffee liempo ulam ay instead na regular black coffee ay decaf or decaffeinated coffee ang gamitin mo. Same na same lang naman ang lasa minus the tapang ng caffeine. And don't worry guys, hindi naapektuhan yung level ng tannins na nasa coffee na in-explain ko kanina kahit decaf ang gamitin ninyo. Kaya talagang mabilis pa rin lalambot ang inyong mga liempo. Ayan, ito na yung ating spicy coffee liempo at titikman na natin at alamin kung gaano nga ba kasarap to at para masagot na rin yung mga tanong sa isip nyo kung ano nga bang lasa nito. O diba, hindi lang pang inumin or pang dessert ang kape, pwede rin sa ulam. Ayan, nakita nyo naman sobrang lambot ng ating mga liempo. Malaking tulong talaga dyan yung ating nilagay na kape. At para sa mga magtatanong ng lasa, masarap guys, as in wow. 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 Guys, nakataka si Brownie. Pero seriously, masarap talaga guys. Ito mga sasabihin ko ay based sa review ng lahat ng mga nakatikim ha. Hindi lang ito pansarili kong panlasa. Una, hindi nalalasahan yung kape. And wala akong maisip na kalasa nito dahil hindi naman siya lasang adobo and hindi rin siya lasang humba dahil may distinct na lasa yung mga yon dahil sa nilagay na laurel and sa star anise. Ito walang mga ganong sangkap eh. So iba talagang lasa nito sa mga ulam na yon. Kumbaga yung lasa niya ay parang espesyal, yung hindi mo basta-basta matitikman or makakain sa tabi-tabi or sa mga kinakainan mo. Ayun, parang ganun yung lasa niya. Next, hindi rin siya matamis kahit naglagay tayo ng asukal. Nag-aagaw yung manamis-namis na lasa niya, yung saktong alat at yung sobrang linamnam. At medyo may kaunting sipa galing sa chili flakes. And mapait ba dahil sa kape? Based sa lahat na nakatikim nitong luto ko ay hindi siya mapait. Wala kang malalasahang pait from the coffee. Basta huwag mo lang susunugin kapag gagawin mo na yung pan-searing or yung prito-prito na step na ginawa natin kanina. Kasi kung masosobrahan yan sa pagkatusta, ay nakaw, mas mapait pa yan sa love life mo, promise. And by the way guys I suggest lang na sa breakfast or sa lunch ninyo ito ulamin at kung po pwede ay huwag masyado sa hapunan dahil meron itong caffeine at pwedeng maapektuhan ito yung pagtulog mo sa gabi, lalo na kung ikaw ay sensitive sa caffeine. Baka hindi ka makatulog ako pa ang sisihin mo. Sinisi mo pa ako may kasyat ka lang naman talagang maling tao. Naku, tigil-tigilan mo yan. Pero yun lang naman ay kung ikaw ay sensitive sa caffeine. Pero kung ikaw yung tipong kahit nakainom na ng kape sa gabi ay tinatablan pa rin ng antok ay sige lang, kain lang, huwag ka mahiya. By the way, pwede ka naman gumamit ng decaf or decaffeinated coffee if gusto mo talagang lutuin and kainin to for dinner. Pero may caffeine pa rin ng decaf ha, bawas lang. Okay, hindi dahil sa merong health benefits ang coffee ay lalaklakan na ng maraming kape araw-araw ha. Ay, tigilan mo yan.
Alam niyo bang 400 milligrams lang ng caffeine ang maximum na safe na pwedeng ikonsumo per day? Yan po ay katumbas ng maximum ng 4 cups or 4 na tasa lamang kada araw. Depende pa yan sa kung gaano ka kasensitive sa caffeine. Ang sobra-sobrang caffeine dahil sa pag-inom ng maraming kape araw-araw na lagpas sa pwede para sa isang araw ay posible mag-cause ng una, anxiety, sunod, insomnia or yung hirap or may problema sa pagtulog. Next, digestive problem tulad ng diarrhea. Sunod, increased heart rate or irregular o sobrang bilis ng tibok ng puso. Next, heart palpitations. Pwede ring high blood pressure at marami pang iba. At ito na nga yung late ko na-discover na ingredients sa coffee sauce mixture natin at yung tamang ratio nito sa dami ng liempo ninyo. Bale, 3 weeks after ko ma-shoot to, 3 years ago, ay bigla ko lang naisip lagyan ng calamansi juice. At may kakaibang masarap na lasa siyang dinagdag na nagpa-level up pa talaga ng lasa kaysa nung una ko siyang naluto. Nagdadagdag ng lasang tangy itong kalamansi, may tanginess flavor. Hindi po ako nagmumura ha. Para kang tangy. May word po talagang ganyan. Para sa tamang ratio naman ng kalamansi, para magkaroon lang ng hint ng tangy at hindi maging maasim na maging too acidic itong ulam ay, ang ratio para sa 1 kilo ng liempo ay 1 kutsarita hanggang 1 kutsara lang ng calamansi juice. Nasa 1 to 2 pieces yan ng calamansi, depende po sa laki ng calamansi nyo. Kung yung calamansi mo ay kasing laki ng pakwan, naku, 1 tabo po yan. Sobra po yan, ma'am. Bali, idagdag nyo lang yung calamansi juice sa coffee mixture na ginawa natin kanina bago nyo ibuhos sa mga liempo. By the way, ito na nga guys yung isa ko pang binabanggit kanina. Kung gusto nyo maging sobrang juicy, malambot and hindi dry ang loob ng karne ng inyong liempo, lalo na sa pork barbecue or inihaw na liempo ay, itinuro ko ang secret sa video na to kung paano gawin yan at no need na rin na sausawan yan. Marami kayong matututuan sa video na yan. Okay guys, please like and subscribe and thank you for watching.